Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung pakiramdam na nagsasalita ka pero parang wala talaga silang naririnig? Parang ikaw yung radyo na nakabukas pero nakamute. Nandyan ka, may sinasabi ka, may nararamdaman ka. Pero wala. Walang response. Walang effort. Wala man lang, ganun pala? O kahit simpleng, okay, pakinggan kita. At minsan, yung pinakamasakit, hindi naman sila bingi. Hindi ka lang talaga nila inuuna. Hindi ka nila priority, o mas diretsahan pa, hindi nila na-appreciate kung gaano kabigat sa'yo ang mga salitang hindi mo kayang sabihin ng basta-basta. Ang daming tao, lalo na habang tumatanda, nakakaramdam ng ganito sa relasyon. Hindi lang sa romantic pati sa pamilya, kaibigan, minsan pati sa trabaho. Pero pag relasyon ang usapan, mas malalim mas tumatama. Kasi doon tayo naglalagay ng puso. Doon tayo umaasa ng konting lambing, konting unawa, konting pakinig. Pero minsan, imbes na yakap, ang ibinabalik sa'yo ay malamig na balikat. Kaya napapaisip ka, ano bang mali sa akin? Bakit parang hindi na nila mahalaga ang sinasabi ko? Pero teka, may mas malalim dyan. Hindi lahat ng hindi tayo pinakikinggan ay dahil ayaw nila. Minsan, nangyayari yan dahil napapagod din sila o may ibang bumabagabag sa isip nila. O may sarili rin silang bit-bit na problema. Pero may mga pagkakataon din, ang totoo niyan. Hindi ka nila pinakikinggan kasi nasanay na sila na andyan ka lang. Nasanay silang ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung magpapasensya, ikaw yung iintindi. Hanggang sa unti-unti, hindi na nila namamalayan na nagiging unfair na pala sila. At ikaw, napapagod ka na. Kung tutuusin, hindi naman natin kailangan ng taong perfect, di ba? Kailangan lang natin ng taong marunong makinig. Yung kaya kang intindihin kahit hindi mo pa mahanap yung tamang salita. Yung hindi minamaliit ang nararamdaman mo. Yung ready umupo sa tabi mo tapos sabihin, sige, kwento mo, dito lang ako. Pero bakit ba nakakapagod ang relasyon kapag hindi ka na pinakikinggan? Isa sa mga unang dahilan ay yung pakiramdam na nag-iisa ka kahit may kasama ka. Parang nasa isang bahay kayo, pero magkaiba kayo ng mundo. Ikaw, nagtatangkang magpaliwanag, mag-share, mag-open up ng nararamdaman mo. Pero sila, parang may invisible wall sa harap nila. Oo, nakikita ka nila, pero hindi ka nila naririnig. At sa mga ganitong sandali, dun mo mararamdaman yung pinakamatinding pagod hindi sa katawan, kundi sa puso. Sabi nga nila, walang mas nakakapagod kundi yung magpaliwanag sa taong hindi naman interesado makinig. At totoo yun. Kasi kahit gaano ka pa ka-strong, kapag paulit-ulit kang hindi pinakikinggan, napapagod ka. Kahit gaano ka pa kamatibay, sa huli mapapaisip ka, bakit ko pa ba ginagawa to kung ako lang naman ang nakakarinig sa sarili ko? At diyan papasok ang pangalawang dahilan kung bakit nakakadrain ang relasyon yung hindi pantay na effort. Parang nagha-hiking kayo, pero ikaw yung may bit-bit na backpack, tent, tubig at pagkain. Tapos sila, empty-handed. Pareho kayo ng trail, pero hindi pareho ang bigat na dala. At syempre pag ganon, ikaw ang unang mapapagod kasi ikaw ang nagbubuhat ng lahat. Sa relasyon, hindi naman kailangan laging 50-50. Minsan may araw na ikaw ang 70 at sila ang 30. Minsan baliktad. Pero kapag araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, ikaw ang laging nagbibigay at sila ang laging tumatanggap, mapapagod ka talaga. Kasi hindi ka partner, nagmumukha ka ng caregiver. Hindi ka sinusuportahan, ginagamit ka na lang para punuan yung kulang nila. Hindi ka tinitingnan bilang kapantay kundi bilang taong laging may obligasyon sa kanila. Kaya kahit simple lang ang hiling mo, makinig lang sana sila, parang ang hirap ibigay dahil nakasanayan nila na hindi nila kailangan mag-effort. At ang masakit pa, minsan kapag nag-open up ka, ikaw pa yung magmumukhang mali. Ikaw pa yung masyadong emotional, masyadong sensitive, or masyadong naghahanap ng problema. Pero hindi nila alam, matagal mo nang tiniis yung sakit. At ngayon ka lang nagsasalita kasi hindi mo na kayang kimkimin mag-isa. At dito, may isa pang malalim na dahilan kung bakit ang hirap ng relasyon kapag hindi ka pinakikinggan. Kasi kapag hindi ka pinapakinggan, nawawala yung sense of connection. Alam mo yung feeling na unti-unti kang nag-o-offline kahit online ka sa relasyon? Nasasabi mo pa rin, okay lang. Tinutuloy mo pa rin. Nandyan ka pa rin. Pero sa loob-loob mo, umaalis ka na. Hindi na ganun kainit ang loob mo. Hindi na ganun kabuo ang tiwala mo. Hindi na ganun kalakas ang spark.
unti-unti nawawala. Kapag hindi ka pinakikinggan, hindi lang salita ang nawawala pati yung sarili mo. Napapaisip ka kung safe pa bang mag-open up, kung may sense pa bang ipaglaban, kung may pupuntahan pa ba yung relasyon. Kaya minsan, hindi galit ang pumapatay sa relasyon kundi yung katahimikan. Yung silence na hindi dahil payapa, kundi dahil napagod ka ng magsalita sa taong ayaw makinig. Kaya kung nararamdaman mo to ngayon, hindi ka nag-iisa. At hindi ka mali sa nararamdaman mo. Tao ka. May emosyon ka. May pangangailangan ka. At karapatan mong maramdaman na mahalaga ka, hindi lang kapag convenient para sa kanila, kundi lalo na kapag vulnerable ka. At dito natin mas iintindihin ang susunod na bahagi, yung tunay na ugat, kung bakit may mga taong hindi talaga marunong makinig at paano mo malalaman kung normal lang na phase o senyales na lumalayo na sila o lumalayo ka na rin ng hindi mo namamalayan. May mga tao talagang hindi marunong makinig. Hindi dahil masama sila, kundi dahil lumaki silang hindi tinuturuan kung paano makinig ng may puso. Alam mo yung mga taong sanay lang magsalita, sanay umangal, sanay mag-demand, pero pag ikaw na ang nagsasalita, biglang nagiging busy? Biglang may ibang iniisip? Biglang may hawak na phone? Para kang kausap nila, pero hindi ka nila kasama. Nandyan sila physically pero emotionally, wala. At hindi mo mapipilit ang isang taong walang interest o walang maturity na makinig sa bagay na hindi nila kayang tanggapin. Kaya minsan, bago mo sisihin ang sarili mo kung bakit hindi ka nila pinakikinggan, isipin mo rin kung gaano ba sila ka-ready emotionally. Kasi minsan, hindi ikaw ang problema. Ang problema, hindi sila marunong makinig sa sarili nila. At kung hindi sila marunong pakinggan ang sarili nila, paano ka pa kaya? Kadalasan kapag ang isang tao hindi marunong makinig, hindi nila yun ginagawa dahil gusto ka nilang saktan. Minsan, takot lang talaga sila sa bigat ng usapan. Takot sila sa conflict. Takot sila sa responsibilidad. Takot sila sa accountability. May mga taong ganon, mas pipiliin nilang umiwas kaysa harapin ang problema. Kaya kapag narinig nila ang, "Pwede ba tayong mag-usap?" bigla silang naglalakad pa atras. Para bang may sirena sa utak nila na nagsasabing, "Tumakbo ka." Pero anong nangyayari sa'yo? Ikaw ang naiwan. Ikaw ang naglalakad papunta sa kanila habang sila naman paatras. At dito na pumapasok yung isa pang dahilan kung bakit ang hirap at ang sakit ng relasyon na hindi ka na pinakikinggan. Kasi habang sila umaatras, ikaw naman lumalapit. At habang tumatagal, hindi mo na napapansin na ikaw na lang pala ang gumagalaw. Ikaw na lang ang sumusuyo. Ikaw na lang ang nagpapakumbaba. Ikaw na lang ang umaabot. Ikaw na lang ang lumalaban. Ang masaklap pa, may mga taong kapag nakasanayan ka ng ganyan, umaabuso talaga. Kapag nakita nilang kahit hindi ka nila pakinggan, nandyan ka pa rin. Hindi na nila maiisip pang baguhin ang ugali nila. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil hindi mo sila tinuturuan na may epekto yung ginagawa nila sa'yo. Hindi mo kasalanan yan ha. Hindi ka mahina, hindi ka bobo, hindi ka kulang. Pero may mga pagkakataon talagang kailangan mo ring makita na ang pagstay mo sa sitwasyong hindi ka pinapakinggan ay unti-unting kumakain sa respect na dapat mo ring binibigay sa sarili mo. Kaya kapag hindi ka pinapakinggan, hindi lang pagod ang ibinibigay niyan. Napupuno ka rin ng doubt, napapaisip ka kung tama pa ba yung nararamdaman mo, na parang kailangan mo pang i-justify ang emotions mo. Na parang kailangan mo munang magpaalam bago ka masaktan. Pero hindi dapat ganun. Emosyon mo yan. Damdamin mo yan. Hindi mo kailangan ng permiso para maramdaman yung dapat mong maramdaman. Minsan, ang problema rin kaya hindi ka pinapakinggan ay dahil tinitingnan ka nilang parang palaging okay. Kasi sanay ka na maging matatag. Sanay ka na mag-adjust. Sanay ka na magsakripisyo. Sanay ka na ikaw ang maaasahan. Kaya pag sinabi mong, "Pagod na ako," hindi nila agad naiintindihan. Kasi sa mata nila, ikaw yung bato, ikaw yung tagasalo, ikaw yung laging malakas. Hindi nila alam, minsan kahit bato, napupudpud din. Kaya minsan, ang dahilan kung bakit hindi ka na pinakikinggan ay dahil hindi mo na rin pinapakita kung kailan ka nasasaktan. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil napagod ka na ring paulit-ulit sabihin. Nakasanayan mong kimkimin kasi ilang beses mo nang tinry i-explain pero walang pagbabago.
Hanggang sa dumating yung araw na kahit gusto mo pang sumigaw, wala nang boses na lumalabas. Hindi dahil wala kang gustong sabihin, kundi dahil nasanay ka na kasing hindi ka pinapakinggan. At yun ang isa sa pinakamalungkot na transformation sa isang relasyon, yung unti-unti mong pagtahimik hindi dahil okay ka, kundi dahil napagod ka ng umasa. Kapag ang tao ay tumitigil ng magsalita, hindi ibig sabihin wala na siyang nararamdaman. Ang ibig sabihin, wala na siyang enerhiya para magsalita sa taong hindi naman nakikinig. At dito mo malalaman na delikado na ang sitwasyon. Kasi ang distansya sa relasyon hindi nagsisimula sa biglang paglayo. Nagsisimula yan sa maliit na bagay, yung hindi ka pinakinggan sa araw na pagod ka. Yung hindi ka niyakap nung gabi na umiiyak ka. Yung hindi nila pinansin yung subtle signs mo na kailangan mo ng kausap. Maliit yan sa simula. Pero kapag paulit-ulit, lumalaki. Hanggang sa yung dati niyong harutan, lambingan at kwento sa gabi, napalitan na ng tahimik na pagtulog na parang magka-roommate na lang kayo. At ang isa pang dahilan kung bakit nakakapagod ang isang relasyon na hindi ka na pinakikinggan ay dahil nawawala yung feeling na safe ka. Hindi safe sa physical kundi safe emotionally. Safe mag-open up. Safe maging vulnerable. Safe magsabi ng totoo. Kasi kapag paulit-ulit kang hindi pinapakinggan, ang utak mo natututo. Napapaisip ka, kapag nag-open up ako baka hindi niya pansinin, baka away lang, baka wala ring kwenta. Kaya natututo kang magtago. Natututo kang mag-pretend na okay ka. Natututo kang ngumiti kahit may dinadala ka. At kapag araw-araw ka nang nagpe-pretend, mapapagod ka talaga. Hindi nakakagulat kung bakit ang daming adult relationships ang emotionally drained. Hindi dahil wala silang love. Kadalasan, may love pa rin naman. Pero hindi kasi sapat ang love kung walang listening. Love is felt through presence. Love is felt through attention. Love is felt through effort. At kapag wala yon, kahit gaano ka pa magmahal, mapapagod ka rin. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Hindi ibig sabihin kailangan mo agad sumuko. Ang ibig sabihin lang nito, may kailangang unawain. May kailangang balikan sa sarili mo. May kailangang ayusin sa dynamics niyong dalawa. Kasi may dahilan kung bakit hindi ka na nila pinakikinggan at may paraan din kung paano mo maibabalik ang boses mo yung boses na dati nilang pinapakinggan at minamahal. At dito natin mas sisilipin kung bakit may mga taong iniibig mo pero hindi nila maibigay yung simpleng pakinig na kailangan mo at kung paano mo malalaman kung kailan dapat lumapit at kung kailan dapat unti-unti nang umatras para hindi ka maubos. May isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan. Minsan, hindi ka nila pinakikinggan dahil hindi nila kayang marinig ang totoo. Hindi dahil mali ka, kundi dahil totoo ka. At ang totoo, madalas masakit. Kapag sinabi mong nasasaktan ka, may kailangan silang harapin. Kapag sinabi mong napapagod ka, may kailangan silang baguhin. At hindi lahat handang tumanggap niyan. Kaya ang iba, imbes na harapin ang totoo, iniiwasan nila ang salitang galing sayo. Para sa kanila, mas madaling magbingi-bingihan kaysa amining may problema. Pero ang tanong, hanggang kailan mo titiisin ang ganitong dynamics? Hindi mo kailangang sagutin yan ngayon. Hindi mo kailangang biglain ang sarili mo. Pero kailangan mong marinig na may limitasyon ang puso mo. Kahit gaano ka ka-loving, ka-giving, ka-understanding, ka-patient, tao ka. May hangganan ka. At hindi ka ginawa para maging unan ng problema ng ibang tao habang hindi nila sinasalo ang problema mo. Isipin mo to, ang isang relasyon parang halaman. Kailangan ng space, ng light, ng tubig, pero higit sa lahat, kailangan ng pag-aalaga. Hindi sapat na may halaman ka sa gilid ng bahay. Kung hindi mo dinidiligan, mamamatay pa rin. Kung hindi mo inaasikaso, malalanta pa rin. At ang pakikinig, yan ang tubig ng relasyon. Kapag wala niyan, matutuyo kahit gaano pa kaganda sa simula. Minsan, hindi ka na pinakikinggan kasi tingin nila, kahit hindi nila pakinggan, hindi ka aalis. Sanay sila na ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang laging magpapasensya. Ikaw ang unang lalapit kapag may lamat. At dahil nasanay silang ganun, nawawala yung takot nilang mawala ka. Hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil kampante sila na kahit anong gawin nila, mananatili ka. Pero tandaan mo to, hindi mo dapat ituring ang sarili mo bilang garantisadong presensya sa buhay ng kahit sino. Ang presensya mo ay regalo,
hindi obligasyon. Ang oras mo ay mahalaga. Ang emosyon mo ay hindi dapat sinasayang. Hindi mo kailangan ipagpilitan ang sarili mo sa taong hindi ka kayang i-value sa paraang deserve mo. At dito mo sisimulang tanungin ang sarili mo, ako pa ba to? Yung taong ganito magtiis, ganito mag-adjust, ganito kumapit. Minsan kasi, mas nauubos tayo hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tahimik na paglimot natin sa sarili, habang inaayos natin ang ibang taong ayaw naman talagang maayos. Ang totoo, hindi madaling umalis. Hindi rin madaling manatili. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung manatili sa lugar na hindi ka naririnig. Kasi doon ka unti-unting nawawala. Doon ka unti-unting napapagod. Doon ka unti-unting napuputol sa sarili mo. Pero may magandang bagay na nangyayari kapag napagod ka na. Kasi kapag tunay na napagod ang puso, doon ka natututong humanap ng sarili mong boses. Doon mo natututong pakinggan ang sarili mo. Doon mo natututong tanungin ang sarili mo ng seryoso. Sino ba ang nagmamahal sa akin ng totoo? Sino ba ang nagbibigay ng peace sa akin? Sino ba ang kayang makinig kahit hindi ako perpekto? Kasi kung ang relasyon mo, araw-araw kang pinapatahimik, kailangan mong magtanong, mahal ka ba nila? O mahal lang nila yung convenience ng presence mo? Yung benefit ng pagkakaroon mo sa buhay nila? Mahal ka ba talaga nila o mahal lang nila ang version mo na hindi nanghihingi ng kahit ano? Hindi selfish na mangailangan ng pakinig. Hindi drama na maghangad ng atensyon. Hindi kababawa ng gustong maramdaman na mahalaga ka. Natural yan. Normal yan. At higit sa lahat, karapatan mo yan. Sa buhay at edad natin ngayon, mid-20s, 30s, 40s, hindi na tayo naghahanap ng perpektong tao. Ang hinahanap na lang natin ay presensya. Yung marunong makinig. Yung may effort. Yung may malasakit. Yung hindi lang nakikita ang mukha mo, kundi pati yung pagod mo, luha mo, history mo, at pangarap mo. At kung nasa relasyon ka ngayon na hindi mo na maramdaman yan, kailangan mong harapin ang totoo, may kulang. At hindi mo pwedeng ikaw lang ang maghahabol para punan yon. Gusto kong sabihin sa iyo to ng diretso pero may lambing. Hindi mo responsibilidad ayusin ang taong ayaw magbago. Hindi mo tungkulin pilitin ang taong hindi kayang makinig. Hindi mo trabaho maging hero sa relasyong ikaw ang unang nalulunod. Ang tanging responsibilidad mo ay protektahan ang sarili mo. Bantayan ang puso mo, pakinggan ang boses mo. Dahil kapag ikaw mismo, hindi mo pinakinggan ang sarili mo, walang ibang gagawa niyan para sa'yo. At sa gitna ng sakit, pagod, at katahimikang nararanasan mo ngayon, may isang bagay akong gustong marinig mo. Hindi ka mahirap mahalin, hindi ka sobra, hindi ka epal, hindi ka demanding, hindi ka masyadong emosyonal. Ikaw ay tao at may puso kang dapat pinapakinggan. At kung may taong ganito magmahal yung marunong makinig, marunong umintindi, marunong mag-effort mananatili sila. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Hindi mo kailangang magbago para lang ma-appreciate. Makikita ka nila kahit hindi ka magsalita. Mararamdaman ka nila kahit hindi ka humingi. At kung hindi nila kayang gawin yon, hindi ibig sabihin mali ka. Ibig sabihin mali sila para sa'yo. Ngayong natapos mong pakinggan to, sana mas malinaw sa'yo kung gaano ka kahalaga. Sana maramdaman mo na hindi ka masasayang na tao. Sana makita mo na deserve mong pakinggan, hindi pa minsan-minsan, kundi palagi. Sa pagmamahal, sa buhay, sa pamilya, sa kahit anong relasyon, dapat hindi nawawala ang respeto. At ang pinakaunang sign ng respeto? Pakikinig. Kung relate ka, kung may pinagdadaanan ka, o kung gusto mong magkwento, ilagay mo sa comments. Hindi kita masusurvey tulad ng face-to-face, pero maririnig kita rito. Kung nakaabot ka dito, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para lagi kang may baong lakas, kaalaman, at konting lambing sa puso. At tandaan mo, kahit mahirap minsan, may mga bagay talagang mas gumagaan kapag pinili mo ang sarili mo. Hindi palaging madali, pero palaging tama. Makinig ka sa puso mo. Pahalagahan mo ang sarili mo. At maniwala ka, may taong hindi lang makikinig, kundi iingatan ang boses mo. At habang hindi pa sila dumarating, ako muna, nandito ako.